Yes, kulungan is waving, 'no? Talaga naman ang ating, PBBM sabi ko sa inyo, ang ating PBBM ay talagang, gagalaw at gagalaw. Ang pangako niya ay, tutuparin niya, sa abot ng kanyang makakaya kahit ano pang mangyari, kahit ano pa ang gawin nila, 'no, na kukot siya sa ating pangulo, tutuparin at tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang pangit naman kasi. Sorry, sorry. So, magandang, gabi po sa inyong lahat. Ayan na, gabi na, 5:55 na, napakadilim na kasi nga siyempre ano na tayo ngayon, October 20, 'no? Sa October 20 na tayo ngayon at, malapit na naman ang, hapon mga 6 o'clock ay, madilim na. So, madilim na po ngayon 'no, malapit na naman ang November, malapit na ang Pasko, ha? So, sana ang mga buwaya ay, mahuli na, mapag-ipon-ipon na sila sa isang kulungan. So, ayan nga po at, eto lang po ang, balita ngayon na hinahanda na ang kulungan ng mga buwaya sa Quezon City Jail. So, eto po ang fresh na balita pero may mas fresh pa po. Unahin natin itong, City Jail 'no, dahil ito po ang, alam mo nung narinig ko ito, alam niyo nung narinig ko itong, nakita ko itong balitang 'to, ano, hanggang sabi ko bilib na bilib ako sabi ko, "Hala, totoo ba ito?" Tapos sabi pa nung, announcer, ng nagbabalita, hindi natin alam kung eto nga ang kulungan ng mga korap na mga ano, kontraktor, senator. Sabi ko, "Ala, baka hindi naman talaga 'yan, baka ka kung ano." Pero narinig ko kaya Remulla, DILG Remulla, na yoon nga maaaring yun daw ang kulungan ng mga korap, pakinggan natin 'to. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi pa naman sigurado na dito dadalhin yung mga makakasuhang sangkot sa flood control scandal. Pero paliwanag ng kalihim, ito na kasi yung jail facility na pinakamalapit mula sa Sandigan Bayan. Ininspeksyon ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulla ang bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito'y parte ng paghahanda ng DILG, katulong ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga mai-indict o makakasuhang individual sa gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Anya, ang New Quezon City Jail ang pinakamalapit na jail facility sa Sandigan Bayan na umaabot lamang ng higit kumulang 10 kilometro. Inaasahan nila na dito dadalahin ang mga may indict, lalo na at kailangan ng malapit na lugar kung saan mananatili ang mga makakasuhan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanilang mga kaso. Mayroon itong 80 regular jail cells at kayang maglaman ng 10 katao kada kwarto. Nakatumbas naman ng 800 detainees. Kabilang sa pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Remulla, inaasahan nila na 200 taong sangkot sa flood control scandal ang posibleng kasuhan at dalhin dito. Narinig niyo yon. Sam, hello Sam and Lemon Candy. Naka-ready na ang, Quezon City Jail 'no, ni-ready na talaga nila. So, hopefully inaasahan natin na diyaan talaga mako-convict ang mga buwaya 'no. 800 ang puwedeng ikulong, may 80, rooms at, kayang-kaya 10 piraso, 10 tao sa isang kwarto. So, kayang-kaya sila, may 200 na akusado na makukulong at, kasyang-kasya sila diyan para iwasan daw yung hospital arrest, okey? So, hindi na sila puwedeng dahilan diyan na, "Ay, pa-hospital arrest ako kasi meron akong ano," katulad ni ano ngayon, ni Romualdez na nagkasakit bigla, So, natutuwa
natutuwa tayo dito sa nangyayari, no? Araw-araw ay merong bago tayong nalalaman, merong development sa kaso ng corruption sa ating bansa. Alright, so ngayon nga ay naghahanda na ng kulungan na malapit lang sa Sandigan Bayan. Okay, so Quezon City lang ito. Good news po ito sa ah, mga kamag-anak ng mga makukulong dito dahil malapit lang. Hindi siya nasa probinsya, nasa Maynila pa rin siya. Alright? Kaya subaybayan pa natin at makipagtulungan pa tayo sa ating presidente para talagang ma-push nila na padaliin ang imbestigasyon, 'di ba? Sa mga naiinip siguro, nakikita ng ating pangulo na naiinip na ang mamamayang Pilipino kaya pinapabilis. Okay, so pakinggan pa natin yung pahayag ni Remulla. Alis tanong, may makukulong ba? May makukulong po. Okay, may makukulong. Ito nga, kulungan na Oh, sa mga DDS, ayan. Good news po ito sa inyong lahat at may makukulong po. So, pag sinabi ni Pangulong BBM, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kakilala, kamag-anak man, 'di ba? Sabi nga kasama na diyan ang mga bitch kaya. Yes. Kaya kayo mga DDS magtinu-tinu na kayo. Yung mga DDS nyong senators, DDS nyong congressman ay pupunta na diyan. So tingnan natin ni Miss Eva. Eva Regla. Okay. Pakinggan pa natin ang sinabi dito ni Remulla. Sa aking palagay, at kaklaruhin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 2 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate scandal. See? Gusto 200 ang katao daw. Marami-rami yun Parang yung nagrarally lang na mga DDS. Sa EDSA, 200. Alright? May kaso parang wala nga 200 Wala nga yatang 150. Mas marami pa doon ang makukulong. Imagine niyo yung mga nagraraling DDS, yung mga sumisigaw-sigaw na Marcos resign. Mas marami pa ang makukulong kesa sa kanilang mga nagrarally. Nakita na handa ang DGMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang sa in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Anya, ituturing ang mga ito na gaya ng ibang mga individual na may mga kaso kahit pa sila ay mga naging opisyal ng gobyerno. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Contractor, yung congressman na contractor. Ayun ang nakikita kong DE, district engineer, congressman, senators, at congressman, contractor. Yan ang sinabi. Alam nyo guys, si BBM, subok na namin. Okay? Pag sinabi niya, tinutupad niya, sinisikap niyang tuparin ito. Kaya kami ngayon ay nagtitiwala sa kanya na ma-actionan talaga to, na may makukulong talaga dito. Alright? Kaya eto nung nakita namin to, tuwan-tuwa kami. Na meron na nga inihahanda. So, yan, nag-i-imagine na ang mga contractor, congressman, mga senator, sama-sama sila dyan. Dapat lang magsama-sama sila. Nakikita nyo naman, pero bago to Tsaka, ano pa rin, special pa rin kasi 10 lang sila sa isang room Dapat mga 20 para naman nakatayo sila or ilan sila sa kama. Dapat sama-sama sila sa kama. Dapat marami sila sa kama para maramdaman nila kung ano yung hirap ng mga nakakulong sa iba't ibang kulungan. Dapat maranasan din nila yun. Kaso 10 di maluwag pa sila sa isang room. Diba? Paulo Canlas. Ayan. Yes, please.
dapat ano dapat mga 20 o kaya 30 sa isang room. Kasi ang luwag-luwag 'pag 10, nakita niyo naman yung facility, 'di ba? Parang maluwag ang isang kwarto sa 10. Dapat mga 30 para naman ano, fair, fair and square, 'di ba? Diyan nga sa Muntinlupa paligitan yung pagtulog nila dapat ganyan din sila, mas matindi 'tong mga buhayang 'to Baka tumanggap na rin ng pabahay ni BBM ang mga DDS. May hiya kaya sila? Wala nang hiya yang mga DDS. Alam niyo yung mga DDS, ang kakapal ng mukha adobe yung mga mukha niyan. Ah, matindi nga yan magsalita si Sara nga ngayon nasa Pasay nag-i-speech dun akala mo talagang virgin na walang kabahid-bahid dungis. No special treatment, dapat mga 40 plus. Oo, dapat mga 40 plus 50 sa isang room. Hindi dapat hindi ganyan na 10 lang sila. Tingnan niyo yung yung facility, maluwag pakita ko sa inyo, ayan At tingnan niyo. mananatili ang makakasuhan habang Maluwag nagpapatuloy ang pagdinig may mga sa kanilang double deck mga pa. kaso. 80 regular jail cells at kayang maglaman ng 10 katao kada kwarto. Nakatumbas naman ng 800 detainees. Kabilang maluwag sa ba? pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Remulla, inaasahan nila na 200 taong sangkot sa flood control scandal ang posibleng kasuhan at dalhin dito. Kaya nga ang ganda ang bago. Dapat mga 50 sila dyan, hindi yung 10 lang sila dyan. Dadala pa yan ng foam. Mga senators, hopefully, talagang mangyari ito. No? Kasi yan ang gusto nating mga lahat naman Ewan ko lang sa mga DDS kung gusto nila talagang makulong yung mga senators na yan na nakita na nakaano ng insertion. So halos lahat naman Kung talagang sino yung nag-i-insert ng illegal, okay? Sa mga DDS vlogger na 1 million plus subscriber na good job. Wala tayong magagawa ang daming troll ang daming machine, ang daming robot. Ang daming robot po na pinapa-subscribe ang mga DDS vloggers, alright? So wala kaming magagawa doon ganyan naman kayo Alam na namin yung mga kalakaran niyo 'di ba nag-meeting nga kayo sa China para sa mga gagawin yung di-disturb ng mga paninira ng mga BBM vloggers. Pumupunta kayo sa mga live ng mga BBM vloggers tapos tinitira nyo, sinisira nyo yung live, binabasos nyo yung mga vloggers, comment kayo ng comment ng kasiraan ng administration, o ano pa, 'di ba? Ma'am, ano po dapat unahin